Inanunsyo na po ng San Miguel Beer na itong si Chris Ross ay magiging assistant coach na nila. At sinabi mismo ni Chris Ross na gusto pa raw niya maglaro ng 2 years at pagkatapos noon ay magre-retiro na. Dahil dito sa pagka-appoint kay Chris Ross bilang isang assistant coach, marami ang naniniwala na baka ito ay senyales na mababawasan na talaga yung kanyang playing time at magfo-focus na lamang bilang assistant coach. Magkakaroon ng tinatawag na transition. So malamang ang maging point guard dito ng San Miguel Beer ay itong si Simon Enciso at si Terence Romeo, habang si Keith Jimenez ay tatapusin muna ang kontrata niya dito sa Gensan sa MPBL. Maglalaro pa rin siguro si Chris Ross, pero asahan natin na magiging limitado na yung kanyang magiging minuto. At dahil dito sa pag-appoint kay Chris Ross bilang isang tinatawag na assistant coach, baka masabi natin na lumit na yung posibilidad o nawala na yung posibilidad na ito ay matitrade. Dahil syempre hindi yan na-appoint ng SMB na assistant coach kung ang barak nila dyan ay pakawalan. So sa tingin ko mukhang yung sitwasyon dito sa guard ng San Miguel Beer kahit papaano ay medyo mare-resolba. Asahan natin na si Chris Ross ay mababawasan ng minuto at kumbaga magi-giveaway na siya dito kay Keith Jimenez. Oras na ito ay matapos na yung kontrata at maglaro na para dito sa San Miguel Beer. Of course, marami pang pwedeng mangyari dyan, pero asahan natin na ganito nga ang sitwasyon. At kapag yan ay nangyari, asahan natin na makakatulong ito si Chris Ross dito sa San Miguel Beer na napakalawak ng experience yan nito. Nanalo na ng napakaraming kampyonato at syempre, alam na niya ang sistema nitong San Miguel Beer, kaya hindi na nakagugulat na ito si Chris Ross ay gustong kuning assistant coach ng SMB. Dahil napakalaki ng maitulong nito dito sa lineup ng Beermen, lalo na kung pag-uusapan natin ay yung kanyang kakayahan at yung basketball IQ niya na maituring na isa sa pinakamataas dito sa liga. Ito nga bang si Tony Bishop ang magiging bagong import ng Barangay Ginebra? Iyan ngayon ang usap-usapan ng marami dahil ito ang kumakalat sa social media. Posible siguro yan na siya nga maging import ng Ginebra, pero kailangan din nating itandaan na ang rights nitong si Tony Bishop ay nasa Meralco Bolts, yung kalaban ng Barangay Ginebra matindi. Yun nga lang, siguro dahil hindi na rin siya kukunin ng Meralco Bolts, baka pinabayaan na nila na yung rights niya ay mag-expire at bibigay na lang sa Gene Kings. Katulad nung nangyari sa San Miguel Beer, ito si Cameron Clark, yung import nila, ang rights niya dati nandun sa NLEX. So baka posible na pumayag na Meralco na mapunta yan dito sa Ginebra at siya maging pansamantalang import nitong Gene Kings. Kung sakaling mangyari yan, magiging okay naman yung performance nito si Tony Bishop talaga. Of course, iba yung laro ng Justin Brownlee. Pero kung interim import lang ang hinahanap ng Barangay Ginebra, pwedeng-pwede itong si Tony Bishop. At ang magiging issue na lang of course dyan ay kailangan mag-gel doon sa mga teammates niya. Yan ang magiging challenge ngayon sa Ginebra dahil ilang taon nang nasana yung mga players na ito si Justin Brownlee, ang kanilang import. Pag si Tony Bishop pa naglaro sa Ginebra, kailangan mag-adjust siya doon sa mga teammates at syempre dito sa sistema na gustong pairalin na itong si Coach Tim Cone. Kaya yan ngayon titignan natin kung ano mangyayari dito sa Barangay Ginebra. Kapag nagkataon, ito si Coach Tim Cone ay magkakaroon ng bagong challenge dahil kinakailangan niya na maglaro ng isang bagong import. Patagalan niyang hindi ginagawa yan. At kapag ito ay nangyari, syempre, asahan natin na kumbaga medyo mangangapa doon sa mga unang laro ang Barangay Ginebra. At eventually, kapag nasanay na at least ang advantage nito si Bishop, alam natin na siya ay mahusay na player. Mahirap kasi kung kukuha Ginebra ng bagong import na never pa nakapaglaro dito sa PBA. Nako, mukhang nagka-problema itong Converge Fiber XS dahil itong kanilang bagong signee, yung kinuha nila, itong si Mactalio, ang number 1 na 3-on-3 player natin ngayon. Sa FIBA, siya number 1 sa Philippines. Ay hindi paglalaroin ng PBA for 6 months dahil daw nag-positive ito 3 years ago. At kailangan niyang iserve yung suspension niya na 6 months bago siya palaruin sa Converge Fiber XS. So ibig sabihin nito, hindi makapaglalaro ngayong season, halos ngayong season na to, si Mactalio, dahil actually itong Commissioner's Cup at itong Philippine Cup, mga 2 to 3 months lang yan. Kung 6 months yung suspension ni Talio, 6 months, ibig sabihin tapos na yung season, hindi siya makakalaro. So ang laking problema nito para sa Converge dahil siya pa naman talaga ang inaasahan nito si Coach Aldin Ayon na magti-team up
Kasama itong si Shawnee Winston at si Justin Arana. Kumbaga sila ang magiging big three ng Converge. Ang papalit dito kay Maverick Ahanisi at kay Jeron Ting. Yun nga lang dahil dito sa desisyon. Marami nagulat dito sa desisyon ng PBA. Una-una, 3 years ago pa nung nag-positive itong si Talio. Pangalawa, itong si Talio ay naglalaro na sa international competition dahil nga ito ay isang 3-on-3 player na sanction ng FIBA. At never siyang nag-positive ever since. So nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay isa-serve pa yung suspension niya. Kumbaga malaking dagok ito para sa Converge dahil siya talagang inaasahan nila. At dahil dito syempre hindi natutuwa ang Converge Fiber XR sa ganitong development. Dahil matindi ang inaasahan nila sana dito kay Talio na tutulong dito sa kanilang lineup ngayon. Hindi pa natin narinig yung official response ng Converge. Pero obviously hindi sila masaya sa ganitong sitwasyon. At tignan na lang natin kung sila ay aapela. Dito sa sabi ng karamihan ay parang nakagugulat na desisyon ng PBA. Mukhang nawawalan na raw ng options o ng gana itong TNT Tropang Giga pagdating dito sa walang katapusang usapan kay Mikey Williams. Sa ngayon kasi ang huling balita ito raw si Mikey ay ayaw umuwi dito sa Pilipinas. At ang nag-uusap na nga ay yung mga legal representatives nila. Hindi na yung dati kasi ang nag-uusap itong si Mikey, yung manager niya, at ang TNT management. Pero ngayon ang nangyari, mukhang hindi na gumanda yung sitwasyon at ang nag-uusap na ay yung kanilang mga abogado. Dahil nga dito sa pagtatalo tungkol sa kontrata ni Mikey Williams. So hindi pa natin matitiyak kung ano talaga mangyayari dito. Pero importante dito kung ikaw TNT, kailangan mag-isip na rin ng long term. Ano ba magandang gawin dito kay Mikey? Walang duda na ang laki na naitulong ni Mikey kaya sila nananalo ng kampyonato. Pero so paano to? Tuwing magkakaroon sila ng championship, uulit na naman itong negotiation na to. Kung yung naalala, nangyari na to dati. At ang tagal din bago bumalik si Mikey. Pero yun nga lang, nanalo sila ng kampyonato. So ang tanong ngayon, pagbalik kaya ni Mikey, ay mananalo sila ulit ng kampyonato at uulit na naman to. Parang cycle na yan. So kailangan mag-isip ng mabuti ang TNT kung ano ang kanilang gagawin para hindi na tumapigilan at ma-disrupt yung kanilang chemistry, lalo na wala pang katiyakan kung kailan babalik ulit ito si RR Pugoy at si Poy Eram. So yan ngayon ang titignan natin dito sa TNT Tropang Giga na ang dami yatang nagiging problema, hindi pa nag-uumpisa yung conference. At syempre kahit nandyan to si Ronde Hollis Jefferson at si Jason Castro, kinakailangan nila ng tutulong sa kanila ngayon. Shout out kay Admond de Guzman, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dukusin, Joned Alagon at Celino Valles family, Ronald Berbosidad, Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, Rico Olarte, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Donel Santiago, John Mark Cantos, Judy Edwina, Carl Jaira Shaina at Jonah Villarosa, Enju Ireneo Salangsang, Oji Len Gia at Gio Santillana at Tagle family, Dionisio Mercado, Edwin Carmona Jr., Myron Almosa at Valiete family, Anthony Alon, binabati din natin si Toto Mamon, Rose Medinello, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jonathan Iloso at ang iba pa nating mga tagapakinig.